Isang lalaki na minsang nakulong, nasangkot sa samut-saring kontrobersya at halos mawala ng direksyon sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, siya pa rin ang naging isa sa pinakaminamahal na action star sa Pilipinas at kalaunan, naging senador pa ng bansa. Paano nga ba nagawa ni Robin Padilla na bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay? Ano ang mga sikreto, sakripisyo at trahedyang pinagdaanan niya bago niya nakuha ang respeto ng milyon-milyong Pilipino? Ito ang kwento ng isang lalaking tinawag nilang bad boy ng pelikulang Pilipino. Ipinanganak si Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla noong Nobyembre 23, 1969. Anak siya ng kilalang aktor na si Roy Padilla at lumaki siya sa isang pamilyang malapit sa mundo ng showbiz at politika. Pero kahit may kilalang pamilya, hindi naging madali ang kanyang buhay. Bata pa lamang si Robin ay kilala na siya bilang matapang, palaban at madalas napapasama sa gulo. Hindi siya iyong tipikal na tahimik na bata. Marami ang nagsasabing likas na raw sa kanya ang pagiging rebelde. Habang lumalaki, mas lalo niyang minahal ang aksyon, motorsiklo at pakikipagsapalaran. At dahil sa kanyang karisma at kakaibang astig na personalidad, napansin agad siya sa industriya ng pelikula. Hindi nagtagal, isa-isa na siyang binigyan ng action movies at doon nagsimula ang pagsikat ng isang pangalan, Robin Padilla. Noong dekada 70, halos lahat ng sinehan sa Pilipinas ay pinipilahan kapag pelikula ni Robin ang palabas. Bakit? Dahil kakaiba siya. Hindi siya mukhang perpektong bida. Hindi siya mukhang mayaman o formal. Isa siyang astig, siga, at palaban na karakter na madaling makarelate ang masa. Dito niya nakuha ang bansag na bad boy ng pelikulang Pilipino. Maraming kabataan noon ang humanga sa kanyang tapang at pagiging totoo sa sarili. Pero habang lumalaki ang kanyang pangalan, dumadami rin ang kanyang problema. Nasangkot siya sa iba't ibang kontrobersya. Madalas siyang laman ng balita dahil sa gulo, away at mga isyong personal. At dumating ang araw na tuluyan niyang haharapin ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Noong 1974, ikinagulat ng buong bansa ang balitang naaresto si Robin Padilla dahil sa illegal possession of firearms. Mula sa pagiging sikat na action star, bigla siyang naging bilanggo. Maraming tao ang nagsabing tapos na raw ang kanyang career. Habang nasa kulungan, naranasan niya ang hirap, lungkot at matinding pagsubok. Doon niya nakita kung sino talaga ang tunay na kaibigan at sumusuporta sa kanya. Pero sa halip na tuluyang masira, doon nagsimulang magbago si Robin. Habang nakakulong, mas lalo siyang naging malapit sa pananampalataya at sa kanyang pamilya. Maraming pagkakataon na pwede siyang sumuko, pero pinili niyang lumaban. At kahit nakakulong siya, hindi siya nakalimutan ng mga Pilipino. Sa katunayan, lalo pa siyang naging popular. Dahil para sa maraming tao, si Robin ay simbolo ng isang taong nagkakamali, pero marunong bumangon. Pagkalabas niya sa kulungan, maraming tao ang nag-aabang kung makakabalik pa ba siya sa industriya. At ang sagot? Oo. At mas lumakas pa. Sunod-sunod muli ang kanyang pelikula, teleserye at proyekto. Mas lalo pa siyang minahal ng masa dahil nakita nila ang pagbabago niya. Hindi na lamang siya action star, naging inspirasyon na rin siya sa mga taong gustong magsimulang muli. Sa kabila ng kanyang nakaraan, ipinakita ni Robin na posible pa ring baguhin ang sarili. At habang tumatagal, unti-unti rin siyang pumasok sa mundo ng serbisyo publiko. Noong tumakbo siya sa politika, marami ang nagduda. May mga nagsabing artista lamang siya. May mga nagsabing wala siyang kakayahan.
Pero nang dumating ang halalan, nagulat ang buong bansa dahil si Robin Padilla ang naging isa sa may pinakamataas na boto sa pagkasenador. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa itong patunay na malakas pa rin ang tiwala ng masa sa kanya. Mula sa pagiging bad boy, naging mambabatas siya ng bansa, isang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kwento ni Robin Padilla ay hindi lamang tungkol sa kasikatan. Isa itong kwento ng pagkakamali, pagbagsak, pagbabago, at muling pagbangon. Pinatunayan niya na kahit gaano kadilim ang nakaraan ng isang tao, may pagkakataon pa ring magbago at magsimula ulit. Hindi naging perpekto ang kanyang buhay, pero siguro iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakaka-relate sa kanya. Dahil tulad ng maraming tao, nadapa rin siya, pero hindi siya nanatiling nakahiga. Mula sa pagiging rebelde hanggang sa pagiging senador, tunay ngang kakaiba ang naging paglalakbay ni Robin Padilla. At hanggang ngayon, marami pa ring humahanga, sumusuporta at sumusubaybay sa kanyang buhay. Pero para sa iyo, ano ang masasabi mo sa kwento ni Robin Padilla? Karapat-dapat ba siyang tawaging isa sa pinakamakulay na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas? At karapat-dapat din ba siyang tawagin na naglilingkod ng tapat sa bayan? Dahil isa siya sa mga taong lumalaban sa mga kurakot sa Pilipinas. Nahihirapan man siya sa ngayon, pero pilit niyang ginagawa ang kanyang makakaya para makatulong sa bansang Pilipinas. Ang Pilipinas na patuloy na nasa ilalim ng mga banyaga. Maraming nagawa na batas si Robin Padilla sa Senado. Hindi lamang ito ipinapalabas sa mga mainstream media dahil sabi nga nila, ang katotohanan ay ayaw ng mga masasamang tao. Kaya naman dito sa Pilipinas ay huwag ka nang magtaka kung maraming mga bias media at bayaran. Ang sinasabi ng iilan na wala daw utak si Robin Padilla at wala daw itong ginagawa sa Pilipinas, ay bakit hindi nyo tingnan ang tunay na ginagawa niya at imulat ang mga mata. Dahil sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, ay patuloy na hinahawakan ng mga oligarko ang mga namumuno. At ang mga oligarko nga na ito ay nilalabanan ng mga Duterte at kasama itong si Robin Padilla. Ikaw sang-ayon ka ba na talagang walang ginagawa ang taong ito? At isa lang naman si Robin Padilla na lumalaban at pilit na pinagtatanggol ang bansang Pilipinas. At hindi lang siya matapang na Pilipino, dahil hindi niya nga sinusunod ang batas ng mga banyaga. Dahil may sarili ngang batas ang Pilipinas na dapat sundin ng bawat Pilipino. Ikaw sang-ayon ka ba na patuloy lang tayong aalipustahin at uutos-utusan ng mga banyaga? Anong komento mo patungkol kay Robin Padilla at sa nangyayaring issue sa kanya ngayon? Ay comment mo naman yan sa ating comment section.